Matapos ang matinding laban against number 9, isang hindi kapani-paniwalang nangyari pala para kay Kafka. Dahil nakoma pala ang ating bida ng 4 na buwan sa hospital at naging suspect pa siya sa matinding trahedyang sakuna na naidulot ni number 9. At bakit kaya ang isang hero na si Kaiju number 8 ay nag-turn into ang pakana ng lahat? At bago natin simulan ang pinakahuling chapter mga lods, review muna natin ang huling 2 chapter na hindi pa natin na-review. At yung mga gustong mag-shortcut, malaya kayong mag-skip papuntang chapter 129. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Matapos ang matinding sakripisyong ginawa ni Kikoro upang makapag-unleash ng clear hit si Mina gamit ang napakalakas na anti-giant class Kaiju Railgun, siya ay napasigaw sa ating bida na wikang, "Ikaw na ang bahala sa lahat, Kapka Hivino." Pagkatapos, ipinakitang sumabog at nawasak ang bahagi ng katawan ng Mega Monster na siyang nagpoprotekta sa kanyang core, ngunit ang pinakamatindi sa lahat mga lods ay nasa harap na ng core ang ating bida, na makikitang inihanda na nito ang sarili para sa gagawin niyang hindi malilimutang atake, with the narrator said, "Our hopes finally coming together as one." Nakita ni Kafka sa kanyang isipan ng napakaraming samurai soldier na nagsisigawan, at habang charge up niya ang kanyang kamao gamit ang soul ng mga samurai soldier, sinabi niya na ito na ang oras para dalhin ng kanyang kamao ang lahat ng pot at galit sa napakahabang panahon. Subalit bigla na lamang nag-regenerate ang nawasak na katawan ng Mega Monster, at ito ngayon ay papunta kay Kafka upang subukang protektahan ng core, kaya parang nataranta si Kurozo sa mabilis na pag-regenerate ng Mega Monster at mukhang maaabutan at hindi magagawa ni Kafka. Ngunit sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ayos lang dahil ilalagay ko dito ang lahat. Isang atake lang ang kailangan ko. Habang patuloy na nagcha-charge up ang kamao ng ating bida, bigla na lamang nagkaroon ng mga pinong ice crystal sa paligid. Kaya sa pagbukas ng kanyang mga mata, sinabi niya, "Di ba? Tama ako." Na parang kinakausap niya ngayon ang lumikha ng mga pinong ice crystal na makikitang nagawang mapigilan ang pag-regenerate ng Mega Monster dahil sa freezing power upang mahadlangan ang balak nitong protektahan ng kanyang core. Pagkatapos, ipinakita ang isang maliit na silhouette na nasa itaas ng sirang gusali habang si Kafka ay tuluyang nag-electrify ang kanyang kamao, at ang silhouette pala na ito ay ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Rino Ichikawa, na siyang lumikha ng mga pinong ice crystal sa paligid gamit ang freezing power ng Kaiju Weapon number 6, kung saan ito ay napasigaw towards Kafka na napasabing, "Partner, tapusin mo na." At heto na nga mga lods, bumuelo na ang kamao ni Kafka Hibino upang pakawalan ang pinakahuling suntok na pinakahihintay niya, na makikitang isang matinding impact sa likod ang naganap sa pag-release ni Kafka ng kanyang atake, na ngayon ay kitang-kita natin mga lods na tuluyang nag-touchdown ng kanyang kamao sa core ng Mega Monster. Pagkatapos, bigla na lamang lumipat ang eksena kung saan napunta si Kafka sa isang open wide space kasama ang isang batang Kafka na noon ay punong-puno ng pangarap para sa kinabukasan. Wika ng ating bida na hindi ito ang kinabukasan na pinapangarap natin noon. Habang naaalala mga sinabi niya noon kay Mina na paglalabanan nila kung sino ang pinakaastig na troop member. Sinampal ni Kafka ang sarili dahil kung magtatapos lang daw ang lahat ng ito sa isang malinis na atake, posibleng siya ang magiging panalo at siya ang pinakaastig sa lahat. Napatingin sa ating bida ang batang Kafka at napasabing, "Tama ka. Sabay natin tong wawasakin para wakasan ng hadlang ng pinapangarap nating kinabukasan." Kaya nag-electrify ang mga mata ni Kafka mga lods at ipinakita ang isang batang nangarap na maging astig na defense force, hindi dahil sa gusto niyang sumikat kundi gusto niyang protektahan ng mga tao tulad ni Mina Ashiro. Hanggang sa siya ay lumaki at nilamon ng realidad sa pangarap, na sa bawat rejection at bawat bigong application for defense force, hindi siya sumuko. Hanggang sa siya ay naging kaiju cleaner na kahit marumi at delikado, nakakatulong pa rin kahit tila walang saysay sa mata ng lipunan. At ngayon ang pinakahuli sa lahat, isa na siyang Kaiju number 8 na ngayon ay tinutupad ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagtalo ng pinakamalakas na kaiju sa buong mundo. Biglang lumabas sa itaas ng core ang Mega
Monster upang subukan nitong protektahan at pigilan si Kafka na makikitang balak niyang unahang makapag-unleash ng suntok towards Kafka, ngunit huli na ang lahat dahil ang kamao ng ating bida ay nakadikit na sa core at isang mala-jet blast na impact ang nangyari mga lods matapos tuluyang pakawalan ni Kafka ang pinakahuling suntok na tatapos sa catastrophe. At dito ipinakita ang unti-unting nagkawasak-wasak na katawan ng Mega Monster. Bumagsak ang katawan ng Mega Monster na sobrang ikinagulat ng lahat, lalo na si Mina, Narumi at Vice Captain Hoshina. At nakumpirma ni Kurozo ang direct hit na ginawa ni Kafka sa pagkakaroon ng critical damage sa core, kaya parang nanunood ng climax movie ang lahat habang hinihintay ang official moment. Patuloy na unti-unting gumuho ang higanting katawan ng Mega Monster at ang bagong regenerate nitong katawan ay nalupaypay na parang nawalan ng buhay, habang ang lower body nito ay unti-unti nang bumabagsak at napadilat na lamang si Okonogi sa kanyang nakita dahil ang vital sign ng Mega Monster were officially negative and the target was destroyed. Nagkatinginan ng lahat ng staff ng Defense Force at bigla na lamang nagkasigawan ng lahat at nagkayakapan dahil official na nilang tinalo ang kalaban, at kahit sina Kurozo at ang katabi niya ay hindi maitago ang kasiyahan, habang si Mina naman ay nakikinig lang sa kasiyahang nadama ng operational team. Samantalang hindi rin maitago ang kasiyahang nadarama ng mga civilian na nasa shelter, at ang bata na nailigtas ni Kafka noon ay napasabing, "Ang galing mo tanda, nagawa mo talaga siyang talunin." Nakatanggap ng report si Mina galing sa troop member na ang lahat ng revived kaiju na nagsikalat sa paligid ay nawalan din ng vital, kaya makikita sa ngiti ni Mina ang success habang tinatanggal ang kanyang helmet. Ngunit bigla niyang naalala kung nasaan na kaya ngayon si Kafka. Nakita ni Mina na nasa itaas pa rin ito sa katawan ng Mega Monster na kasalukuyang nakahiga na parang nawalan ng malay, kaya napasigaw siya sa pangalan ni Kafka na siyang narinig naman ni Kurozo at Ichikawa na si Kafka Hibino ay nasa itaas pa rin ng katawan ng Mega Monster. Samantalang habang nakahiga ang ating bida na parang nawalan siya ng lakas matapos pinakawalan ang pinakamalakas niyang suntok, siya ay napaisip na ngayon ay nakamit na ng mga samurai soldier ang kanilang paghihiganti. Nararamdaman niya na unti-unti na silang naglalaho papunta sa kawalan, at dahil sa isa na siya sa mga samurai soldier, nararamdaman din niya ito para sa sarili. Wika ni Kafka, alam naman talaga niya na magtatapos sa ganito. Kung sasabihin naman niyang wala siyang pinagsisihan, well, malinaw na kasinungalingan. Subalit ibinigay naman niya ang lahat kung ano ang meron siya, kaya sobra siyang nagpapasalamat kasi dahil sa kanila, nagawa niyang tuparin ang kanyang mga ipinangako. Para kay Mina, Ichikawa, Kikoro, Vice Captain Hoshina, Captain Narumi, Iharu, Haruichi, Aoi, the Defense Force, the Monster Sweeper, at sa lahat-lahat, sobra talaga siyang nagpapasalamat. Kaya pinikit ni Kafka ang kanyang mga mata at sinabing, "Sa inyo ko na iiwan ang susunod na hakbang." Biglang lumitaw ang Chief Director General Isao Shinomiya na napasabing, "Hindi pwede, hindi ako papayag." Kaya napadilat na lamang si Kafka at hindi nakapagsalita, kung saan biglang inakbayan ang kanyang balikat. Napakross-sign itong si Kafka sa sobrang takot dahil papanong nakapasok ang Chief Director General sa kanyang isipan at bigla na lamang niyang napansin na parang may lumalabas sa kinatatayuan niya. Nakita ni Kafka ang napakaraming soul na nagsisilabasan na parang sila ay nakalaya na. At dito ipinaliwanag ni Isao na ang mga konsensyang pinagsanib sa Miriki Mega Monster ay unti-unti nang naglaho at sa wakas sila ay nakalaya na. Wika ni Isao, lubos siyang nagpapasalamat kay Kafka dahil winakasan niya ito. Kaya nagulat na lamang ang ating bida sa pagpapasalamat sa kanya ng Chief Director General. Ngunit napaduko si Kafka at humingi ng sorry dahil masyadong malakas si number 9 kaysa sa inaakala niya na totally destroyed tuloy ang buong Tokyo. Paliwanag ni Isao na hindi dapat mag-aalala si Kafka dahil nangyari na ito noon sa panahon ng Kaiju number 6 at ilang beses nang dumanas ng matinding sakuna ang sangkatauhan. Maraming pagkakataon na ring inakala nila'y katapusan na ng lahat. Ngunit bawat hirap, bawat pagyanig na muntikan ng magpapabagsak sa sangkatauhan, dito tayo natuto kung paano bumangon muli upang maging malakas. At sa bawat pagkakataon, muli nating itatayo ang mas matatag na mundo. Malalampasan natin to. Muli tayong makakabangon, ipinapangako ko yan. Tugon ni Shinomiya kay Kafka na napawikang, "May huling misyon ako para sa'yo, Kafka. Ngayon pa magsisimula ang tunay na laban. Tulungan mo silang bumangon at harapin ang mga banta na paparating." Troop member Kafka Hibino.
Napadilat ang ating bida sa binitawang salita ng Chief Director General, ngunit siya ay napaduko at hinawakan ng kanyang dibdib. Gusto niyang humingi ng sorry dahil sinakripisyo niya ang kanyang puso upang gawing core, kaya hindi na siya maaaring manatili sa mundong ito. Bigla na lamang sinabi ni Shinomiya na tumingin ka sa akin, Kafka. Ngunit nakita niya na parang susuntukin siya ng Chief Director General, kaya napawit a minute ang ating bida, subalit huli na ang lahat dahil ang kamao ng direktor ay tumama na sa kanyang dibdib. Parang nag-alahalimaw ang suntok ni Isaw dahil nakaramdam ng pagkakulaps si Kafka sa katawan, at dito'y sinabi ni Isaw, heto na, hindi ko na kailangan to, alagaan mo ang lahat para sa akin, Kafka. Especially kay Koro, na parang may ibinigay si Isaw kay Kafka upang siya ay bumalik sa pagiging human form, habang si Kafka ay napaigting sa kanyang nararamdaman na tinitingnan si Isaw na naglalaho na rin sa kawalan. Samantalang, bigla na lamang parang nagmelt ang higanting katawan ng Mega Monster na mabilis namang napansin ni Kurozo, kaya kaagad niyang ipinaalam sa lahat na ang katawan ng Mareke Mega Monster ay magko-collapse kung kaya't lahat ng unit na nasa malapit ay dapat nang mag-evacuate. Ngunit ang katawan ni Kafka ay nasa itaas pa rin na makikitang unti-unti na itong nahuhulog dahil sa pagkatunaw ng katawan, kaya napasigaw na lamang ng Kafka Hibino si Kikoro sa sobrang pag-aalala. Tuluyang bumagsak ang buong katawan ng Kaijo sa harap mismo ni Kikoro, ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil may silhouette sa gitna ng malawak na usok, at ito pala ay si Rino Ichikawa na napa-deep breath sa pagligtas kay Kafka Hibino. Napadilat si Mina habang minamasdan ng sitwasyon ni Kafka dahil isa rin siya sa nakakaalam na posibleng magiging habang buhay na nakaijo si Kafka, na makikitang pilit itong ginigising ni Kikoro at Ichikawa, ngunit nagulat na lamang ang dalawa dahil nabasag ang kalasag nito sa pagiging kaijo. At ngayon sa huli, isa pa rin siyang tao na mismong nagligtas sa mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, nagising na lamang si Kafka at ang huli daw niyang naalala ay si Isaw Shinomiya na unti-unting naglaho sa kawalan, at siya, si Kaiju number 8, ay dapat pareho rin sana ang sasapitin sa kanya. Ngunit napatanong si Kafka sa kanyang sarili kung kailan nga ba siya huling nagising dahil parang nasa loob ata siya ng Defense Force Hospital. Nagulat na lamang ang mga nurse at doktor nang nakita si Kafka, kaya wika ng doktor, kumalma ka lang muna at makinig ka sa akin ng mabuti. Habang si Kafka ay parang na-confused na napatanong, sino kayo? At dito niya nalaman na 4 na buwan na pala siyang nasa hospital. Habang kumakain, dito nalaman ni Kafka na umabot sa kabuuang 1,316 na halimaw ang lumitaw. 18 dito ay mga Mega Monster, kung saan 7 sa kabilang ng Eminent Class Kaijo at isa sa kanila ay isang Special Class Kaijo. At ang pinsalang iniwan ng sakuna ay umabot lang naman sa 56.4 trillion yen. Nagsimula ang lahat sa Tokyo, ngunit ang disaster ay mabilis na kumalat sa buong bansa na nagdulot ng malawakang pagkawasak at kumitil ng hindi mabilang na buhay. Kaya napaisip si Kafka kung gaano kalaking sakuna ang naidulot ni number 9 sa kanila. Isang himala na lamang ang hindi pa mas malala sa lugi nila. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinsalang na idulot ni number 9 ay hindi talaga matatawaran, na ngayon ay tinuturing na pinakamalaking sakuna mula nung tinatag ang Japan Defense Force. Isang trahedyang tumatak sa kasaysayan na hindi kailanman malilimutan. At para naman sa Kaiju number 8, biglang narinig ni Kafka ang isang balita na patuloy pa rin ang paglobo ng interes ng publiko sa isang halimaw, at kasabay nito ang pagdami ng espekulasyon patungkol sa tunay na identity nito. Kaya napaseriously ang ating bida, this is insane, habang nakikinig sa balita. At habang gumagamit ng razor si Kafka para sa kanyang balbas, patuloy niyang pinapakinggan ang balita na sa kabila daw ng ulat na lumalaban nito sa panig ng Defense Force, kumalat online ng samot-samong teorya na isa daw itong new biological weapon, isang halimaw na may pusong tao
o di kaya isang nilalang na mula sa ibang planeta na may alien entity. Kinuha ni Kafka ang kanyang Defense Force uniform at dagdag pa nito na may iilan pang nagkiklaim na napunta na daw ito sa sukdulan na sinasabing ang buong trahedya ay isang planong inilihim ng pamahalaan at Bureau of Subjugation upang bawasan ng populasyon at ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang Kaiju number 8, ang totoong may pakana ng lahat. Kaya na pa what the hell na lamang ang ating bida habang hinahanda ang kanyang uniform. Isinuot na ni Kafka ang kanyang uniform at patuloy ang balita na gayunpaman kahit lumipas na ang 4 na buwan, matigas pa rin ang paninindigan ng Defense Force. Ayaw pa rin nilang magpalabas ng anumang detalye. Kaya sa ngalan ng pambansang seguridad, idineklara nilang classified ang lahat ng impormasyon patungkol sa Kaiju number 8. Napatanong si Kafka sa kanyang sarili na kung papaanong bumalik siya sa pagiging human form. Nararamdaman niya ang kanyang puso na kumakabog sa kanyang dibdib. At isa pang pinakamisteryoso sa lahat para sa kanya ay ang mysterious flying insect larva na nasa loob ng kanyang isipan. Natutulog lang. Kaya napatanong si Kafka kung si Isaw ba ang nag-restrain sa lahat ng mga ligaw na kaluluwang yon, na makikitang hinawakan ni Isaw ang balikat ng samurai soldier na napasabing hindi kayo pupunta sa kung saan. Kailangan pa ring depensahan ng kanilang bansa. At nagkaroon nga ng second thought si Kafka na baka nakapag-decide ang mga samurai soldier na ipahiram ang kanilang lakas para sa mga new generation troop member. Habang nag-iisip, bigla na lamang may pumasok sa kanyang kwarto na napasabing, handa ka na ba? At sa paglingon nga ni Kafka, ito pala ay si Mina Ashiro, kasama si Okonogi. Kaya napakamot tuloy sa kanyang muka na parang nahiya siya at napasmile. Habang nagsasalita si Mina, wala siyang ibang tinitingnan kundi ang mga labi lamang nito. At ang mga huling sinabi lamang ni Mina ang narinig niya, na ang sasakyan ay nasa labas na. Maghanda ka na, Kafka. Maya-maya, habang nasa loob si Kafka ng sasakyan, sobra siyang namangha sa mga gusaling ni-rebuilt at malapit na nga itong matatapos. At sa pagdating niya sa Tachikawa base, namangha siya sa pag-upgrade ng mga gusali. Wika ni Okonogi na nawasak na talaga ito matapos ang pag-atake ni number 10 at lalo pang na-delay ang construction dahil sa sakunang naidulot ni number 9. Pero ngayon, balak nila itong ayusin na mas maayos at mas matibay kaysa dati. Napangiti na lamang si Kafka nang naalala ang parking lot dahil ito yung lugar kung saan dito sila nagkasagupaan ni Kikoro during entrance exam at tinawag pa siya nitong Lolo. Nakita rin ni Kafka ang training grounds na pareho pa rin sa dati. Naalala niya na mabilis tumakbo ang lahat. Subalit sina Iharu, Haruichi at Aoi ay ibang klase. Napansin din ni Kafka na hindi pa naayos ang hall at marami nga siyang naalala sa lugar na ito during sa kanilang inauguration ceremony kung saan binigyan siya ng push-up punishment ni Mina Ashiro. Nakita rin niya ang dorm na nawasak at ngayon malapit na ring matapos. Naalala niya na sobrang saya maligo kasama ang mga kaibigan. Wika ni Okonogi na balak nila ngayong i-expand ang training yards by 50%. Kaya na-shock nga itong si Kafka dahil ang ibig sabihin lang nito ay mas malala na ngayon ang penalty laps nila. Umabot na sila sa pinakadulo at sinabi ni Mina na ang likod ng pintuang ito ay ang main gate ng Tachikawa base. Kaya habang pabukas ang pintuan, napawo ang ating bida at dito niya naalala ang pinakahuling lugar bago siya nagpaalam sa Tachikawa base dahil sa pagiging Kaiju number 8. Siya ay nakaposas sa harap ng kanyang mga kaibigan, batchmate at sa lahat-lahat. At dito naalala ni Kafka ang sinabi sa kanya ni Ichikawa na kahit mabibigyan man ito ng punishment, sinabi pa rin niyang may tiwala ako na babalik ka, Kafka Hibino. Naalala lahat ni Kafka ang kanyang pinagdaanan matapos lumayo sa lugar na ito. Mula sa pangako ni Mina na hihintayin siya nito, pagpapatunay na siya si Kafka Hibino at hindi isang halimaw. Hanggang sa nangako siya na magpapatuloy na mag-transform into Kaiju hanggat hindi natatalo si number 9. Parang lumabas ang pagka-soft side ni Mina habang minamasdan si Kafka. At sinabi ng ating bida na ayos lang as long as finally nakabalik na siya kung saan siya galing. Ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil sa paglingon niya kay Mina kasama na nito ang buong troop member ng 3rd unit. Kaya sobrang nagulat si Kafka nang nakita ang kanyang mga kaibigan na sina Kikoro, Haruichi, Aoi, Iharu, mga platoon leader at iba pa. Hindi kaagad nakapagsalita si Kafka at dito'y binati siya ng kanyang pinakamatalik niyang kaibigan na si Rino Ichikawa na napawikang welcome home, Kafka Hibino. Lagi talaga akong naniniwala sa'yo na ikaw ay babalik.
Napatulala na lamang si Kafka sa harap ng buong third unit at dito'y unti-unting tumatagas ang kanyang luha na hindi niya namamalayan. Napahawak na lamang si Kafka sa kanyang muka at bigla na lamang umupo na parang bata. Kaya nawerduhan nga itong sina Mina at Ichikawa at bigla nitong sinampal ang sarili habang si Kikoro ay napatawa na lamang. Tumayo si Kafka at napaduko at pikit mata niyang sinabi na tama kayong lahat. Nakabalik na nga ako na makikitang ito ay lumuluha habang nakapikit ang mga mata. Ngunit biglang tumalon itong si Iharo at binangga si Kafka at napasabing, "Oy, lumambot ka ata tanda. Anong nangyari?" Nasagot naman itong, "Nakoma ako ng 4 na buwan. Anong problema mo?" Napatawa na lamang sina Haruichi at Aoi dahil isa na talagang commander material itong si Iharu. Hindi talaga nagdadalawang isip na gawin ang bagay na yun sa mga ganitong moment. Kaya tinulungan ni Kikoro si Kafka na makatayo ulit upang magkakwentuhan ng lahat. Wika ni Kafka sa sarili na panahon na siguro para makakwentuhan niya kung kumusta na ang lahat ngayon. Dahil sina Ichikawa, Iharu, Haruichi at Aoi, lahat sila ay naitalagang mga platoon leader sa susunod na taon. Dahil dito, sinasabi ng mga analyst sa headquarters na ang third unit ay maihahalin tulad na raw sa first unit pagdating sa lakas ng pakikipaglaban. May mga iilan pang nagsasabi na ito na raw ang simula ng isang new golden era ng Defense Force. Matapos ang kalamidad na naidulot ni Number 9, inakala nilang bababa ang bilang ng bagong recruit. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan. Lumobo ng 4 na beses ang aplikasyon para sumali sa Defense Force ngayong taon kumpara sa nakaraan. Kaya sina Mina at Vice Captain Hoshina ay sobrang busy na naman. Na makikitang nagreklamo na nga itong si Mina dahil ayaw na ayaw niya ang mga paperworks. Habang si Kikoro naman ay nakatanggap ng unexpected promotion. Sa loob pa lang ng 2nd taon ni Kikoro bilang troop member, itinakda na siyang maging vice captain ng first unit. Puspusan ang pagsasanay ni Kikoro para sa hangarin niyang malampasan ng kanyang ama at ina at maging pinakamalakas sa lahat. Kasabay nito, inilipat si Vice Captain Hasegawa sa headquarter bilang advisor. Kaya inis na inis nga itong si Narumi dahil bakit si Hasegawa ang pinili ng headquarter at hindi siya. Siya naman ang commander dito at hinding-hindi niya ito matatanggap. Hinding-hindi niya ito palalagpasin. Wika ni Kafka na 7 eminent class kaiju ang nawasak sa panahon ng Number 9 disaster. Maliban kay Number 10 which is already weaponized bilang kaiju weapon. Kaya ang 6 na natitira ay kasalukuyang iniingatan for research purposes. Ngunit ngayon, si Number 12 lang ang nagpapakita ng compatibility response kay Soichiro Hoshina, commander ng Western Division. Ngunit bawat isa sa mga halimaw na ito ay nagtataglay ng high intelligence and strong will, kaya sila'y lubhang mapanganib. Kung kaya't ang pasya na kung sila'y gagawing sandata o tuluyang sisirain ay dadaan muna sa masusing pagsusuri. At patungkol naman sa labi ng katawan ni Number 9 ay naka-store sa ilalim ng Class 6 level seal protocol na nakalagay sa pinakaligtas na vault doon sa Ariake Base. And finally, heto siya ngayon, si Kafka Hibino, isang simpleng tao na bumibili ng pagkain sa grocery store. Biglang nakaramdam ng paglindol si Kafka sa loob ng store, kaya sa paglabas niya, nakita kaagad ng lahat ang napakalaking kaiju na nagwawala. Kaagad nagpakilala si Kafka na isa siya sa mga defense force, kaya nakikiusap siya na mag-evacuate ang lahat. Subalit may winasak na naman ng kaiju ng isa pang malaking gusali kaya napaigting ang ating bida. Tumawag si Kafka sa Tachikawa Base upang mag-report kay Okonogi na mayroong kaiju sa Nishiki Ward. Tugon ni Vice Captain Hoshina na may nakuha na silang signal. Magpapadala na kaagad sila ng mga unit at mag-ingat si Kafka sa mga natitirang kaiju habang inililigtas ang lahat ng mga sibilyan. Biglang naging seryoso si Hoshina na pinagsabihan si Kafka na ang lahat ng institusyong pananaliksik sa buong mundo ay gustong malaman kung ano talaga si Kaiju number 8 at kapag nabunyag ang pagkatao mo, mapapahama ka. Kaya huwag kang gagawa ng kahit anumang kalukuhan. Tugon ni Kafka, alam niya ang bagay na yon. So, suportahan niya ang mga tao dito hanggat hindi pa dumadating ang mga troop member. Kaya todo bigay ang ating bida para maging kalmado ang lahat na maka-evacuate papuntang shelter. Samantalang, sa likod ng gusaling ito, may 2 bata, isang babae at lalaki, na corner ng isang Yujo Kaiju na makikitang ito ay naglalaway dahil sa pagkasabik na kainin ng dalawa. Nakaramdam ng matinding takot ang 2 bata habang minamasdan ng kaiju na handa silang kainin anytime.
Kaya napaluha ang batang lalaki realizing na hindi na sila makakatakas dito at ito na ang katapusan nila. Subalit ang batang babae ay napasabing may pangarap pa siya na sumali sa Defense Force, na kahit ito ay lumuluha dahil sa takot, sinabi pa rin niyang hinding-hindi siya natatakot sa mga ganitong bagay, kung saan nagulat na lamang ang batang lalaki sa ipinakitang tapang ng batang babae dahil may hawak na itong kahoy at gusto niyang lumaban at mukhang ang batang ito ay parang na-inspired kay Mina Ashiro. Habang napaupo ang batang lalaki, nakahawak siya ng malaking bato at dito niya na-realize na wala naman rin kwenta kung tatakbo pa sila. Kaya ngayon susubukan nilang lumaban. Umatake ang Kaijo, ngunit ang dalawang bata ay hindi man lang natinag, kung saan habang lumuluha, lakas loob pa rin itong lumaban. Samantalang, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa isa sa mga nasirang gusali at habang nagsisitalsika ng mga bato, may silhouette na mabilis na dumaan. Habang ang Kaijo ay parang may napansin matapos niyang atakihin ang dalawang bata dahil nakita niya pala ang ating bida na nagawang mailigtas ang dalawang bata. Sinabi ng narrator na si Kafka Hibino matapos siyang muling makuha ang tiwala ng Defense Force sa panahon ng sakunang naidulot ni Number 9, siya ay opisyal nang naitalaga muli sa 3rd Unit. Sa ngayon, siya ay nagsisilbi bilang platoon leader sa bagong tatag na field na tinatawag nilang Analysis Support Unit. Uwi ka ni Kafka sa dalawang bata na ayos ang ginawa nitong pagpipigil at pangako niya na iuuwi niya ang dalawa sa kanilang mga bahay na ligtas, pero dapat huwag ipagsasabi sa kahit na sino ang inyong makikita. Ayos ba? Biglang nag-transform si Kafka into Kaiju number 8 na sobrang ikinagulat ng dalawang bata dahil ang nakita nila ngayon sa harapan nila ay isang monster, at dito'y sinabi ng narrator na paminsan-minsan muli siyang humaharap sa laban bilang ang kinakatakutang Kaiju number 8. At dito lang nagtatapos mga lods. Hindi ko inaasahang ganito lang kaikli ang Kaiju number 8 mga lods. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa mga nanunood sa akin mula sa simula. Maraming salamat. Hindi pa naman dito nagtatapos ang lahat. Marami pa tayong manga o manhwa na i-review. Hanap pa tayo ng good quality story with a good fight scene. Ngunit sa ngayon, tatapusin muna natin ang The Beginning After the End. Kaya huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!